So mga super mom, 3 days na tayo may sakit. 2.5 days may lagda tayo. Ngayon, ubusipon na lang, pero masakit pa rin ang ulo ko. Para mahagod yung plema, gumawa ako ng herbal tea. Ayan. Ang ingredients niyan, luya, tanglad, paminta, daon ng laurel o oregano. Dapat merong cinnamon bark, kaso wala ako, bukas pa bibili. Tapos oregano. Ang oregano naman doon sa kapitbahay namin, bukas din ako makakuha kasi medyo malayo. So pinagtiyagaan ko na lang muna yan para lang yung pangangati ng lalamunan ko mawawala. So meron, Gina, mag-ilaw ko nga, andi din. Marami akong ginawa, siguro mga 5 mug. So nakadalawang inom na ako ng mug. Ito, pangalawang mug ko na to, kanina nakaubos na ako ng isa. Walang problema kung gaano kadami inumin nyo kasi herbal lang naman to. So walang overdose. Masarap siya. Maanghang na humahagod sa lalamunan. Hanggang pagpasok sa tiyan, maramdaman mo yung hagod ng anghang ng luya. Kaya masarap inumin. Yan. So yung natira ko na mga 3 month pa siguro, bago ako matulog mamaya iinom ako ulit. Tapos bukas din, papainit ko lang yan, iinumin ko rin ulit. So ang hirap. Ang hirap, di baling ilagnat lang. Mahirap pag may ubos-sipon ka. Kasi hindi siya kaagad-agad nawawala. So bukod sa 3 days na pagkalagnat, talagang 4 to 5 days pa talaga ang gamutan ng ubos-sipon. Ang kagandahan lang, wala akong sipon sa ilong. Kaya hindi ako hirap huminga. Dito lang sa dibdib. Dito ko naramdaman yung plema pag umuubo, ang sakit. Sakit. Kaya pag kumakati na yung lalamunan ko, pati dito sa dibdib ko, pinipigil ko ng umubo. Kasi pag iubo ko ng todo, ang sakit, sobrang sakit. Kaya ingat-ingat sa panahon kapag kaumulan, medyo sumilong-silong. Kasi mahirap magkasakit, ang mahal ng gamot. At bukod sa mahal ang gamot, ang hirap din dalhin sa katawan syempre. Masakit sa katawan, masakit sa laman-lamanan, nakakahilo, masakit ang ulo pag inuubo. Masakit ang likod, masakit ang dibdib pala, nandito ang likod, mali. Tawa ng tawa si Jean. Ba't ka tumatawa? Sabi ko masakit sa likod. Ay, nandito palang likod, ito yung harap. Nakikinig ka kasi, huwag ka makinig. Chismosa kasi nakikinig, oh. Ayan, tawa ng tawa. Oh. Eh pareho lang naman yun, basta masakit. Yo, marites ka, Gina ka. Diba? May marites sa gilid ko habang nagbibideo ako. Masarap to inumin kapag yung nilalabanan mo init sa dila mo, pero yun naman wag naman yung nakakapaso kasi pag mainit na mainit pa yung kaya na ng dila mo, paglunok mo ang hagod sa lalamunan, ang sarap, maanghang-anghang na makatikati. Tapos pag pumasok na sa stomach mo, parang paghinga mo may mentol ka na mararamdaman yan, no? Nakakaluwag sa dibdib. Kaya recommended kung merong sino may ubos-sipon dyan, gawa na kayo, mura lang naman ang ingredients nito, nasa kusina lang, sipagan lang, di ba? Sarap, ang sarap ng hagod. Mas masarap to pag may cinnamon bark. Uy! Pagkain! Pati pepper, ang kulit naman ni Pepper. Ha? Ano ha? Gina, kunin mo nga, Gina, kulit ni Pepper, oy! Yung asong kulit, binabangga, lahat ng babanggain. Ano tawag nito? Nakalimutan ko na tuloy yung sasabihin ko. Ang kulit ni Pepper. Anong? So, ayan lang guys. Herbal tea. Ano lang tayo?
share ko lang paano ako gumawa ng herbal tea para sa ubod sipon. Gawa din kayo kung meron kayong naramdaman. Kahit naman wala kang ubod sipon, pwede mo naman inumin to. Kasi herbal. Yun nga lang. Tsaka kadang paglaga kasi nga, extra work talaga. So ngayon, sinipag lang talaga ako gumawa kasi nga 2 days na yung ubod sipon ko. Ay gusto ko nang mawala kagad kahit naman may gamot ako iniinom. Tsaka pag umuubo kasi ko, sakit ng ulo ko. Kaya kailangan mawala yung ubo ko. Di baling maiwan na lang yung sipon, basta ubo ko wala na. Yun lang. Simple tips.